magandang umaga po sa ating lahat, sa aming mga taga-subaybay. Welcome po muli sa gawain ng GTLG at Amisha Dan, Mighty God and Emmanuel. Amen. Papasalamat po ako sa mga nagpapadala ng mensahe sa amin sa kanilang patuloy na pagsubaybay at sana po tuloy-tuloy po tayo na subaybayan ang aming programa at patuloy po tayong manalangin sa ating Diyos. At manalangin po tayo bago tayo magsimula. Hallelujah. Samahan mo po ninyo ako na manalangin para sa bansa. Father God, kami po'y lumalapit sa umagang ito. Ako'y po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. Rabasyenda kandarahanda bababa. Nagpapalinis po ako ng kabanal-banalang dugo ng iyong anak na si Jesus. Yes, Father God, linisin mo po kami at patawarin sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Yes, Father God, salamat Panginoon sa gift of life na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Lord God, sa aking asawa, sa aking mga anak, Panginoon, sa buong GTLG, Father God. Yes, Lord, sa lahat ng membro nito, Panginoon, salamat Panginoon sa buhay na walang hanggan at sa lahat ng mananampalataya at susunod sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, sa umagang ito, samahan mo po kami, Lord, na ma-share namin ang iyong salita, may panalangin ng bansa, Panginoon, ng may kapangyarihan, ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Rabababa, Shenda Kandara, Handaraba, Shenda Rababa. We bless your name, we honor you, we glorify you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga, sa buong sanlinggo na iyong pag-iingat. Dinadakila ka namin at patuloy ka namin itataas at pararangalan. In Jesus' name. Amen at amen at amen. Magandang umagang muli mga kapatid. Binabati ko po kayo ng magandang umaga at salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusunod sa aming mga programang ito, sa National Transformation, sa Sword and Shield, sa D4, sa Jedi, sa buong pong Amisha Dai Ministry. Amen. At ngayon pong umaga mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo ang kaligtasan, ang salvation. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, no one can boast. Amen. Amen. So, napakaganda po ng sinasabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ang kaligtasan po daw ay grasya ng Diyos or biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. Amen. Kaya wala pong pwedeng magmalaki sa atin. Amen. At para po maintindihan natin ang salvation, ang kaligtasan, ang definition po ng kaligtasan is salvation is a gift from God through faith in Jesus Christ. Amen. So, mga kapatid, kailangan po nating maintindihan at malaman kung ano po ba ang kalagayan natin bago tayo nagkaroon ng kaligtasan. Amen. Sabi po doon sa Romans chapter 5 verse 12, ang nature po daw natin or kalikasan ng tao ay makasalanan. Amen. So, ito po yung nature natin. Bakit? Bago po tayo, ito po yung condition natin bago tayo nagkaroon ng kaligtasan. Amen. At sa umaga pong ito, sabi nga, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, sa lahat ng mga taga-subaybay namin, sa lahat ng mga kababayan namin sa buong bansa, ang Pilipinas, mula Apare hanggang Hulo, mula sa buong mundo, saan mang dako kayo naroroon, mga Pilipino, mga minamahal naming kababayan, gusto namin kung ipaliwanag sa inyo ang kaligtasan. Amen. At ang kondisyon po ng tao, tayo po ay by nature ay makasalanan. Saan po ba nanggaling ang kasalanan? Because si Adam po
ang kauna-unahang tao na ginawa ng Panginoon ay binigyan niya ng authority, ng kapangyarihan, na maging maghari sa lupang ito, sa mundong ito na ating ginagalawan. Ngunit nung nagkasala po si Eva at nakasama si Adan, ay kumalat po ang kasalanan. Amen. Ibig sabihin, tinanggap po nila sa pagkakasalang nagawa ni Adan, ang lahat ng tao ay nagmana ng kasalanan. Eternal separation from God. Amen. So, tayo po, ang condition po natin, bago po tayo lumapit sa Diyos, ay tayo po ang nature natin ay makasalanan. At sabi nga po doon sa Romans chapter 7, verse 14 to 25, we are slave to sin. Amen. Because of our sinful nature, tayo po ay hindi makaalis sa kasalanan. Amen? Kung ano po yung mga bagay na ayaw nating gawin na kasalanan, ay siya po nating ginagawa. Ito po yung isang condition natin bago tayo nagkaroon ng kaligtasan. At sabi naman po sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. Amen. Ang patuloy pong pagkakasala ng tao ay patuloy na nagbibigay daan para po siya ay mahiwalay sa ating Diyos na buhay. Rababa, senda, kandara, handara, bababa. Amen. Nagiging daan po ito upang malayo ang tao sa Diyos. Amen. Kung paano pong nagkasala si Adan, si Eva, ay kumalat ang kasalanan sa buong mundo. Tandaan po ninyo ito, ang tatlong ito, na ang nature po ng tao bago siya nagkaroon ng kaligtasan ay makasalanan, siya po ay alipin ng kasalanan. At sabi nga po, the wages of sin is death. So, ang wages ng sin, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Amen. Amen. Ito po ang kondisyon ng tao bago siya, kaya lahat po ng tao kailangan pong ng kaligtasan. At kung para po sa ating mga sarili lamang, sa ating mga ginagawa, hindi po natin makakamit ang kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan po is a gift from God and it is through faith in our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya po sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by work, so that no one can boast. Amen. So, napakahalaga po mga kapatid na maintindihan natin ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Amen. And our only hope is salvation from God. Amen? Ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Ang kaligtasan na biyaya ng Diyos. Amen! Mga kapatid, napakahalaga po na maintindihan natin ang kaligtasan na ito'y biyaya ng Diyos sapagkat napakarami pong tao na naliligaw ng landas. Napakarami pong tao na gumagawa sila mabuti sapagkat gusto nilang makamit ang kaligtasan. Ngunit ang kaligtasan po mga kapatid ay ay biyaya ng Diyos at ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaya po, ang condition po natin before ay makasalanan, alipin ng kasalanan, at eternal separation from God. And our only hope is salvation. Ito yung kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Ito'y kaligtasan na biyaya ng Diyos na hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, hindi sa pamamagitan sa pagsapi mo sa isang relihiyon, sapagkat walang relihiyon mga kapatid na pwedeng magligtas sa tao, kundi ang Diyos lamang. Amen. Amen. Rabababa, senda, kandara, handaraba. Amen. Mga kapatid, sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8,
For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Amen. Wala pong pwedeng magyabang. Amen. Sapagkat ito po ay regalo ng Diyos. At sabi naman po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for your sake. Amen. Amen. Mga kapatid, tinubos po tayo. We are redeemed. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hindi lang po ang pagtubos ng Panginoon, kundi tumulo po ang kanyang dugo. Ang kanyang dugo po, mga kapatid, ang ginamit ng Panginoon upang tayo ay maligtas, para tayo ay matubos. Tumulo po ang dugo ng ating Panginoon nung siya'y nakapako sa krus. Amen. Tumulo po ang dugo ng Panginoon. Ganun po makapangyarihan ang banal na dugo ng ating Panginoon. Sapagkat kung titingnan po natin, mga kapatid, from the time na si Adam at si Eva ay nagkasala, gumawa po agad si Adam at si Eve ng kanilang damit. Ano po yung damit? Para masaplutan sila, pagkat alam nila na sila ay hubad. Because they have been separated with God sa kanilang nagawang pagkakasala. Amen. At ngunit, ipinakikita po doon, iba ang pamamaraan ng tao sa pamamaraan ng Diyos. Amen? Sapagkat sa simula pa lang, mga kapatid, hindi yung mga dahon ang kalooban ng Diyos, kundi ang ginawa ng Diyos, ang ipinadamit kay Adam at kay Eva ay balat ng hayop. Amen. Pinakikita po doon, mga kapatid, kung paano ninanais ng Diyos na ang kasalanan ng tao ay matabunan sa pamamagitan ng dugo ng hayop na nabubo, na i-cover ang kasalanan ng tao sa Old Testament ng banal na dugo ng hayop. Amen. Kaya po, mga kapatid, ang Panginoong Hesus, kailangang tumulo ang dugo. Sapagkat kung sa Old Testament, dugo ng mga hayop ang ginagamit, ang pinatutulo upang tabunan ang kasalanan ng tao, sa New Testament, ang dugo ng ating Panginoong Hesus ang tumulo, hindi para i-cover ang kasalanan, ngunit upang tanggalin ang ating mga kasalanan. Amen. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na tanggapin natin, manampalataya tayo, sumunod tayo sa ating Panginoong Hesus, sapagkat siya po ang tumubos at nagbubo ng dugo niya, sarili niyang dugo, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Amen. Napakabuti po ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Rabasenda. Una po, tinubos po tayo ng ating Panginoon. Ito po yung plan of salvation ng Ama, na ipadala ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus upang ang sino mang tumanggap at malampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Hindi po, ang kaligtasan po, mga kapatid, hindi natin makakamit kung tayo'y gagawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti, it is the fruit of the Spirit. Pero sa work ng Diyos, kailangan mong maligtas, then you can do good works. Amen. Amen, mga kapatid. Napakahalaga po, mga kapatid, na
intindihan natin ang kaligtasan pagkat tayo po mga Pilipino ay minamahal po ng Diyos. Mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Sabi po, pangalawa po, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sinasabi po dito mga kapatid na for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Amen. So, ipinakikita po dito na we made righteous sa pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesus. Tayo po ay ginawa niyang, binigyan tayo niya ng kanyang katwiran. We made righteous. Yes, hallelujah, Rabashendakan. Napakabuti po ng Diyos. Yung pananampalataya po natin sa ating buhay na Diyos ay nagbigay daan para bigyan tayo ng kanyang katwiran. We made righteous. Amen. At tayo ay nagiging makatwiran sa harapan ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pangatlo po mga kapatid, sabi po sa John 1 verse 12 to 13, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen. We are born of God. When you have faith and believe in Christ, you obtain spiritual rebirth. Amen. Nagkaroon po tayo, mga kapatid, ng buhay. Ito yung buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Hindi po ito sa it is not in human will, but of God. Amen. Ang kaligtasan po, mga kapatid, ay biyaya ng Diyos. At dahil ito'y biyaya, hindi po natin kailangang paghirapan. Ito po ay isang regalo na mula sa Diyos. Amen. Regalo ito ng Diyos na walang pwedeng sino mang magmalaki sa atin, kundi tanggapin natin, manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus at magkakaroon po tayo ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Amen. 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 Napakabuti po ng Panginoon mga kapatid sapagkat sa dati nating kalagayan na tayo ay sinful by nature, slave to sin, at meron tayong eternal separation dahil sa tinanggap sa ating mga pagkakasala. Ngunit ang Diyos na nagmamahal sa atin ay ipinadala ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Amen. Ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus na inialay ang kanyang buhay sa cross. Tinanggap niya ang lahat ng mga pasakit, ang lahat ng mga pasakit sa kanyang upang tayo naman ay gumaling sa ating mga karamdaman, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Napakabuti po ng Diyos mga kapatid. Karapat-dapat na dakilain, karapat-dapat na sambahin natin ang ating Diyos na buhay. Kung ito po ay dahil po ang kaligtasan po, hindi po sa pamamagitan ng mga gawa, hindi po sa pamamagitan ng pagsali sa mga reliyon, sapagkat wala pong reliyon sa mundong ito na kung sasali ka lang ay maliligtas ka. Ang kaligtasan po ay ang pananampalataya sa kaisa-isang anak ng ating Panginoong ng Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesus, sapagkat ipinadala niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang kumilala sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen! Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah! All the glory and honor in the name of Jesus, the name above all name. Amen. Amen.
Hallelujah. Mga kapatid, habang pinag-aaralan ko po ito, nagdurugo po ang puso ko. Sapagkat dati po ako'y makasalanan. Dati po ako ay slave to sin. Nasiparate po ako dati sa Diyos. Ngunit ngayon, nung makilala ko at nanampalataya ako sa Panginoong Hesus, tinanggap ko po ang kaligtasan, ang eternal life. At ito po ang biyaya ng Diyos. Amen. Ang biyaya, sabi nga, grace is the kindness and love of God, our Savior, toward man, not by work of righteousness which we have done. It is therefore constantly set in contrast to law. May pagkakaiba po ang grace at pagsunod sa law, mga kapatid. Under which God demands righteousness from man. Sabi po, under grace, He gives righteousness to man. Sa law naman po, mga kapatid, law is connected with Moses and works. Pero ang grace is connected with Christ and faith. Amen. Law, ang law po, mga kapatid, ang binibless niya yung mga mabubuting tao. Pero ang grace po, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, ang inililigtas niya ay yung mga masasama at mga makasalanan. Amen. Law demands that blessings be earned. Ang law po, mga kapatid, dinidemand na kailangan mong i-earn, kailangan mong paghirapan para tanggapin mo ang pagpapala. Pero ang grace, mga kapatid, it is a free gift mula sa Diyos. Amen. Amen. Napakabuti po ng Diyos, mga kapatid, na tayo'y dating makasalanan, tayo'y dating alipin ng kasalanan, tayo'y dating nahiwalay sa Diyos, ngunit muli tayo na binigyan ng buhay sa pamamagitan ng kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, mga kababayan, mula Apare hanggang Hulo, mga kababayan ko sa ibang bansa, ako po'y namamanik sa inyo. Tayo po ay minamahal ng Diyos, mga kapatid. Ang Pilipinas po ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Mahal po ng Diyos ang mga Pilipino. Kaya saan mang dako kayo naroroon, kung inaabot kayo ng message na ito, kailangan po nating manampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, na nagbigay daan at nagbigay buhay upang ang sino mang tumanggap sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Amen. Ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos. We cannot earn salvation through our works. Hindi po natin ma-earn ang kaligtasan kung tayo po ay gagawa lang na mabuti at hindi tatanggap sa ating Panginoon. Ang kaligtasan po ay ang pagtanggap sa Panginoon at patuloy na pananampalataya at pagsunod sa Kanyang kalooban in the mighty name of Jesus. Kaya sinasabi nga po ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16, sabi po ni Paul, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek, for in it is the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the righteousness shall live by faith. Amen, mga kapatid.
Napakabuti po ng Diyos. Kung titingnan po natin mga kapatid, ang history ng bansang Pilipinas, kung pag-aaralan po natin ang history ng ating bansa, makikita po ninyo kung gaano minamahal ng Diyos ang ating bansang Pilipinas. Amen. Sapagkat, una po, bago po dumating ang mga Amerikano sa bansang Pilipinas, nasako po tayo ng Spaniard, mga kapatid. At ang pagkasako po sa atin ng Spaniard ay nagbigay daan ito, mabuksan para tayo ay makakilala sa Diyos, sapagkat may iba-iba po tayong tribo, paniniwala. Ngunit noong 1898, mga kapatid, nagpadala ang Diyos sa bansang Pilipinas ng mga Amerikano. Amen. Bakit po ang Amerikano? Ano po ba yung dala ng mga American sa ating bansang Pilipinas? Ang dala po ng mga Amerikano ay ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating banal na kasulatan. Amen. Lumagana po ang mga Protestant nung panahong yon. Pagpasok ng mga Amerikano sa bansang Pilipinas. At sa katunayan nga po, noong 1901, may mga eskwelahan na ino-open ang mga American na nakasakop sa bansa. Dito mismo sa Pilipinas. Nagbukas sila ng mga school na may mga pag-aaral ng salita ng Diyos, ng Biblia. It is using the Word of God. Amen. At kung titingnan niyo po, ang mga Amerikano ay nagbayad po ng $20 million sa Spaniard upang matubos tayo. Pinakikita po doon ng Diyos kung gaano minamahal ang ating bansa. Pinakikita doon ng Diyos kung paano gustong ibalik tayo sa tamang relasyon, sa tamang pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Mga kapatid, manampalataya po tayo sa ating Panginoong Hesus. At para matanggap po natin ang kaligtasan na dulot ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po sa pamamagitan ng relihiyon, hindi po sa pamamagitan ng mga buting gawa ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos. Biyaya na kailangan nating tanggapin. Nung ipinako po sa krus ang ating Panginoong Hesus, may dalawa pong nakapako rin sa krus. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ang sabi po ng isa, Lord, hinumdumi ako or intindihin mo ako kung nandoon ka na sa iyong kaharian. Alam niyo po ba ang naging tugon ng Panginoon? Ngayon din ay makararating ka sa aking paraiso. Amen. Mga kapatid, ipinakikita po sa senaryong iyon na ang makasalanan ka man, marami ka mang nagawa na pagkukulang or marami ka mang nagawa na hindi ka nais-nais sa Diyos. Ngunit, kung ikaw ay magpapakumbaba, luluhod, at magsusumamo sa ating Panginoon, kakamtin natin ang kaligtasan. Amen. Ang kaligtasan na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Tandaan po ninyo mga kapatid, ang atin pong nature, bago tayo naligtas, tayo po ay
Ang kaligtasan po natin ay makasalanan, alipin po tayo ng kasalanan, at tayo ay may eternal separation sa Diyos. At ang ating only hope ay ang Diyos. We are redeemed. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan sa pagtulo ng kanyang dugo sa krus. Amen. At we made right. We made righteousness. Amen. At tayo po ay na-obtain natin. We are born of God sa ating pananampalataya, and we obtain spiritual rebirth nung tayo ay manampalataya at manalig sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Hallelujah! Rabasenda kandaranda raba. Purihin po natin ang Diyos, mga kapatid. Ang bansang Pilipinas po, mga kapatid, ay minamahal ng ating Diyos na buhay. Mahal na mahal po ng Diyos ang bansang Pilipinas. Aside sa pagpapadala po niya ng mga ngaral ng mga Protestant sa bansang Pilipinas, dahil sa panahon po nung ang mga Jews ay pinersecute sa panahon ni Hitler, karamihan pong Jews ay pinadala dito sa Pilipinas. At nalulugod po ang ating presidente dati na tinanggap ang mga Jews, ang ating ang mga kababayan ng ating Panginoon. Kaya ang Pilipinas po, mga kapatid, sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo, tandaan po ninyo yan, mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon. Kailangan lang po natin maintindihan ang kanyang salita, manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus, at tayo po'y sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Hallelujah! At mga kapatid, samahan po ninyo ako sa umagang ito na ipanalangin po ang ating bansang Pilipinas. Ipanalangin po natin ang bansang minamahal. Ang 8 pillars of society. Samahan po ninyo ako, hindi lang sa nanonood kayo, kundi manalangin po tayo para sa bansang Pilipinas. Alam natin na ang pandemic na ito, mga kapatid, matatapos lang po ito kung gagawa mismo ang Diyos sa atin. Ngunit, kailangan nating ipakita sa Diyos na ito na tayo ay lubusang nananampalataya, tayo ay lubusang nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Itaas po natin ang ating kamay, mga kapatid. Itong ating ulo, ipikit ang ating mata, at manalangin po tayo sa bansang Pilipinas sa 8 pillars of society. Rabababa, Shenda Kandara, Handara, Bababa. Rabababa, Shenda Kandara, Handara, Bababa. Yes, Father God, kami po'y nagsusumamo at napatuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Dinadakila ka namin, Panginoon, at itinataas sa aming mga buhay, sa aming family, Panginoon, sa aming bansa, sa aming community. Yes, Father God, tinataas ka namin at dinadakila ka namin, O Diyos. Lord, sa oras na ito ay nilalapit ko sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, ang lahat ng mga pamilyang Pilipino, Panginoon, mula apare hanggang ulo, ang mga Pilipino sa ibang bansa, Panginoon, saan mang dako naroon, abutin mo ang bawat pamilyang Pilipino. Yes, Lord. Dinadalangin ko, Panginoon, na ang bawat pamilyang Pilipino ay tumanggap at manampalataya sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Sapagkat ipinakita mo kung paano mo minamahal ang aming bayan, ang mga Pilipino, O Diyos. Yes, Lord, na sa maraming mga pagsubok na aming dinaranas ay nariyan ka upang kami ingatan, upang kami samahan, upang kami maging matagumpay, O Diyos. Yes, Lord God. Dinadakila ka namin, O Diyos, dinadakila ka namin na naway ang sambayang Pilipino ay mabuksan ang kanilang mga tahanan. Sapagkat sabi mo sa Revelation 3:20 na kumakato ka sa bawat tahanan na kung ikaw ay pagbubuksan, ikay papasok at kakain sa hapagkainan kasama ng bawat pamilya, Lord God.
Yes, Lord, sapagkat nasa iyong kapurihan at kapangyarihan in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, palakasin mo ang bawat pamilyang Pilipino, Lord God. Ayusin mo ang relasyon ng bawat mag-asawa, Lord. Ayusin mo ang relasyon ng bawat magulang sa anak, anak sa magulang, ang relasyon ng pamilya sa community, ang relasyon ng pamilya sa iyong harapan, O Diyos. Yes, Lord. Yes, Lord. I-cover mo ng banal mong dugo, Panginoon, ang bawat pamilyang Pilipino. Lord, dinadalangin ko ang mga churches sa buong bansa, Panginoon, na sa panahong ito ng pandemic, Lord, ay nilalapit ko na magkaisa ang lahat ng mga church, upang dakilain ka, upang parangalan ka, upang manalangin sa iyo, O Diyos. Yes, Lord God, i-cover mo ang lahat ng church ng kabanal-banalan mong dugo, Panginoon. Higit sa lahat magkaisa upang sumamba, upang magpuri, upang parangalan ka. At winawasa ko ang espiritu ng mga false teachers sa mga churches in the mighty name of Jesus. I bind and cast out in Jesus' name. Rabababa, shenda, kandara, handara, babababa. Yes, Lord God. Lord, dalangin ko ang lahat ng mga church sumunod sa iyong kalooban ayon sa iyong mga salita in the mighty name of Jesus. Ang lahat ng nananampalataya sa iyo, Panginoon, at mananampalataya ay pagpalain mo, O God. Yes, Lord, abutin mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Yes, Lord, alam ko maraming pagsubok, maraming trials, ngunit walang imposible sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang makapangyarihang Diyos na nagbigay buhay, na nag-alay ng iyong buhay, na ang sino mang kumilala sa iyo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Rabababa, shenda, kandara, handaraba. Lord, idinadalangin ko rin, Panginoon, ang Philippine government, Panginoon. Yes, Lord, ang aming President, Panginoon, ang mga senator, ang mga cabinet members, ang mga congressman, ang mga mayors, governors, ang mga barangay captain, Panginoon, ang lahat na may katungkulan sa bansa, Panginoon. Samahan mo sila na mapulfill nila, Panginoon, ang pagkatawag mo sa kanila, O Diyos. Palakasin mo at pagalingin mo kung sino man ang may karamdaman, O Diyos. Ang aming presidente, pahabain mo ang buhay niya. Gamitin mo siya mightily and boldly sa iyong kaharian, Panginoon. Makilala ka niya sa kanyang buhay, O Diyos. Yes, Lord God. Yes, dalangin ko, Panginoon, na ang lahat ng gagawin niya, ng aming President, Panginoon, ang lahat ng gagawin ng mga namumuno sa bansa ay upang mag-glorify ang iyong pangalan in the mighty name of Jesus. Yes, Father God, winawasa ko ang espiritu ng rebellion, espiritu ng corruption sa bansang Pilipinas in the mighty name of Jesus. Yes, Lord God, yes, Lord, dinadalangin ko na ang tanging sa maging gawain ng namumuno, Panginoon, ay upang mapagserbisyuhan ng tama ang mamamayang Pilipino in the mighty name of Jesus. Lord, dinadalangin ko rin, Panginoon, ang lahat ng mga head namin sa aming mga kumpanya na pinagtatrabuhuan, O Diyos. Lord, pagpalain mo sila, i-bless mo ang kanilang mga families, Lord God. Hallelujah, samahan mo sila sa kanilang mga task, sa mga duty nila, Panginoon. Yes, Lord God, at mag-glorify nila sa kanilang mga buhay in the mighty name of Jesus. 10 na mga kasamahan namin sa work, O God, ang kanilang mga family, ang kanilang mga buhay ay pagpalain mo. I-bless mo sila, O Diyos, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, dinadalangin ko rin ang economy ng bansang Pilipinas, Panginoon. Walang imposible sa iyo, O Diyos. Kahit pa sa panahon ng pandemic na ito, O God, alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Because you created the heaven and the earth. Ginawa mo ang langit at lupa. Ang lahat ng narito ay sa iyo, O Diyos. Dinadakila ka namin. Lord, huwag mong hayaan na mawala ng trabaho ang karamihan
ng mga Pilipino. Ngunit, gumawa ka, O Diyos. You can change everything, O God, according to your will and purpose. Yes, Father God. Ang mga nagta-work, Panginoon, ng 3 days a week, 2 days a week, Lord. Abutin mo sila, Panginoon. Sustain mo ang kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Pasaganain mo ang kanilang mga kumpanya na pinagtatrabahuhan, O God. Upang makapag-work na sila ng tamang araw sa buong sanlinggo at sa buong buwan. Yes, Lord God. Huwag mong hayaang maghirap ang iyong mga lingkod, ang iyong mga tinawag, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah, rabababa, sendaraba. Lord, dinadalangin ko rin ang education ng bansa. Yes, Lord. Samahan mo ang lahat ng mga estudyante na nag-aaral at mag-aaral, Panginoon. Samahan mo ang mga teachers, Panginoon. I-bless mo ang kanilang buhay, Panginoon. Na maturuan nila na maayos ang bawat estudyante nila. Na maging maayos ang relasyon ng maestra sa kanilang mga estudyante. At ang mga estudyante ay makasunod ayon sa iyong kalooban. In the mighty name of Jesus. Higit sa lahat, dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng mga mag-aaral na Pilipino ay makilala ka at magkaroon ng tamang relasyon sa iyong harapan. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Rabababa, Shenda Kandara, Handara Bababa. Yes, Lord God. Tinadakila ka namin, Panginoon. Pinararangalan ka namin at itataas yung pangalan. Lord, dinalapit ko ang science and technology ng bansa. Yes, Lord. Gamitin mo ang mga scientists, Panginoon. Gamitin mo ang mga scientists, Lord, na makaka-create sila, na maka-invento sila ng mga gamot sa pandemic na ito, Lord God. Hallelujah, Jesus. Sarabashenda Kandarahan Daraba. At ang technology ng bansa, Pilipinas, Panginoon, ay maging advance, O Diyos. Lord God, advance na hindi nakakasira ng mga health ng bawat Pilipino, O Diyos. Yes, Lord God. Samahan mo ang science and technology ng bansa. Lord, ang media and entertainment, Panginoon. Dinadalangin ko sa iyo, O Diyos, na mag-glorify ka, O God, na upang maparangalan ka ang lahat ng mga palabas, mawala ang mga mahalay na palabas sa media and entertainment, Father God. Kundi mag-glorify ang iyong pangalan, O God. Maitaas ang iyong pangalan, mapapurihan ka, sambahin at dakilain ka in the mighty name of Jesus. I-cover mo ng banal mong dugo, Panginoon, ang science and technology, O Diyos. Lord, ang sports, arts, and culture ng bansa, Panginoon. Yes, Lord, papagyamanin mo ito, Lord. Ma-develop ang bawat Pilipino, ang bawat sports-minded na mga Pilipino, Lord, at mga atletang Pilipino, Lord. Ang mga art nila ay ma-develop, Lord, matanyag sa buong mundo, O God. At mag-glorify ang iyong pangalan. Higit sa lahat, dalangin ko, Panginoon, na ang bansang Pilipinas ay mabalik sa iyong harapan, Panginoon. Yes, Lord God, mabalik sa iyong harapan. Magkaroon kami ng isang kultura na nagnanalangin, na sumasamba, na nagpupuri at sumusunod sa iyong kalooban in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ora bababa shenda kandara handara bababa. We bless your name. We honor you. We glorify you, Jesus. Lord, patuloy kong idinadalangin ang buong GTLG, Father God. Hallelujah. Mula kay Dr. S, Lord God, kay Pastora Mila, Pastora Fria, Pastor Lord, yes, Lord, sa core master, Father God, gamitin mo ang mga core masters na ito, mightily and boldly sa iyong kaharian. Ang four cluster, Lord, ang sword and shield, ang D-Force, ang Jedi, ang Red Knight, Father God, si Pastora May, at si Sister Kate, Father God, gamitin mo mightily and boldly ang kanilang, yes Lord, clusters na maabot ang buong bansa, ang buong mundo sa pananalangin, Lord. Ang D-Force,
Gamitin mo upang madakila ka, Panginoon, upang ang lahat na makatingin dito, Panginoon, ay sasamba at magpupuri sa iyo, O Diyos. Gamitin mo ang buhay ni Pastor Arnel, ni Pastor Ami, yes, Lord God, ni Sister Rosalie, Lord God, ng mga kabataan, Panginoon, ni Aljo, ni Joshua, ni Amy, yes, ni Cassandra, Father God, harabababa, syenda kandara, handara, bababa, yes, Lord God, at sa Jedi, Father God, si Micah Jean, si Bea, si Syra, Father God, even si Christine, Father God, Lord, at sa Red Knight, Father God, gamitin mo si Pastora Dara, Michael and boldly sa iyong kaharian, O Diyos. Ang lahat ng mga prayers, Lord, dinggin mo, O Diyos. Lord God, sa online man, O God, ang lahat ng titingin ay kiniklaim namin, Panginoon, na tatanggapin nila ang kagalingan. Ano man ang naising nila, ay mag-overflow yung kapangyarihan in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen at amen at amen. Hallelujah. Father God, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong panonood. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Sa mga kasamahan po namin, kami taus-pusong nagpapasalamat. Yes, mga kapatid, at sa mga kaklase ko po na nag-message sa akin, marami pong salamat sa iyong panunood at pagsunod sa aming programa. Naway hindi lang po sa panunood ng programa namin, kundi nawa po ay magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo na ipanalangin ang ating bansang Pilipinas. Hindi lang po sa araw na ito, kundi araw-araw po. Sapagkat dito po sa GTLD, mga kapatid, umaga, tanghali, hapon at gabi kaming nagpe-pray para sa bansa, para sa humingi ng panalangin. Pinananalangin po namin ang lahat ng nagpapadala ng panalangin. Kaya kung sino po sa inyo na gusto na ipanalangin namin, i-message po ninyo kami. I-message nyo po ako. I-PM nyo po. I-send nyo po sa aking messenger. At isasama po namin yan sa panalangin. Ang humingi ng kagalingan sa mga karamdaman ay lagi pong nariyan ang kagalingan ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. At patuloy po tayong manghawak sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus. Amen. Sapagkat wala pong kaligtasan na kakamti ng tao kung hindi po siya mananampalataya at kikilala sa isang persona ng Diyos. Ito po ang persona ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Dakilain po natin at patuloy po nating sambahin ang ating Panginoong Hesus. Yes, Lord. Dakilain po natin. Abutin po natin. Lagay po natin sa ating puso. Buksan po natin ang ating mga puso, ang ating buhay sa kanyang mga salita. Yes, mga kaibigan, mga kapatid, mga kasamahan sa work. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Marami pong salamat. At nawa po, hindi lang po sa araw na ito, sa kabilang po, sa FB channel po ng Amisha Day Order, kasunod po ang worship, ang D-Force. Alam ko, panoorin po ninyo at mabibless kayo at pagpapalain kayo. Ano man sapagkat ang Diyos po, kahit po nanonood lang kayo, ay may kapangyarihang gumawa. Amen. Gagawa po ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Ang hiniling lang po ng Diyos, manampalataya tayo, sumunod, at manatili tayo sa kanyang presensya. Amen. Amen. Maraming salamat po muli at samahan po ninyo ako bago po ako magtapos, binabati ko muna po yung mga kaklase ko sa Canada, sina Dave at Carmen, sina Tina, lahat dito sa Pilipinas, si Vivian, sa Japan, si Annalisa, at saka mga kapatid niya na narito sa Pilipinas. Binabati ko po kayo. Kay Apple po, magandang umaga po. Kay Apple,
Nisa, Nisa Ranchado. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa lahat pong nanonood, sa aking mga pinsan, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Nawa po, dalangin ko po na hindi lang po kayo manood, kundi hindi lang po natin i-share, subscribe, kundi makasama po namin kayo sa pagdarasal. Sa ating Diyos na buhay. Binabati ko rin po si Sister Gina Alikaway sa Bulacan outreach natin at kay Rina Jean sa Batangas. Amen. Itungo po natin ang ating mga ulos. Nawa po, dalangin ko na na-bless po kayo sa umagang ito at nawa po, subaybayan niyo po kami sa darating na linggo. Marami pa pong kaming isi-share sa inyo at higit sa lahat, ang pinakamalaga po ay ang kaligtasan na kaloob ng ating Panginoon. Tandaan niyo po ito, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God. Ang kaligtasan po mga kapatid ay hindi natin kayang ipagyabang. Hindi po dapat natin ipagyabang, kundi ito i-share po natin na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Na ang lahat pong nagbabalik loob sa Diyos ay lagi pong minimiti ng ating Panginoon. Amen? Itungo po natin ang ating mga ulo. Samahan niyo po ako sa closing prayer. Yes, Father God, marami pong salamat sa iyo, O Diyos. Sa oras na ito, dinadakila ka namin at pinararangalan at itinataas ang iyong pangalan in the mighty name of Jesus. Yes, Father God, marami pong salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama. Salamat sa iyong proteksyon, sa iyong gabay. Maraming salamat, O Diyos. Pinasasalamatan ka namin at patuloy mo kami samahan, Panginoon. Hindi lang sa oras na ito, kundi sa mga oras na darating, sa mga linggo na darating, sa mga buwan na darating, at sa mga taon na darating sa aming mga buhay na patuloy kaming mananampalataya at mananangan sa iyong kapangyarihan. In the mighty name of Jesus, dinadalangin ko, Panginoon, na ang lahat ng sumubaybay, ang lahat ng nanood ay aabutin mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Buksan mo ang kanilang mga puso na makilala kanila, Panginoon. Higit sa lahat, ipadama mo sa kanila ang iyong higit na pagmamahal, Panginoon. Yes, Lord, sa aming mga kababayan, sa buong bansa. Yes, Lord God, sa buong bansang Pilipinas. Yes, Lord God. Salamat po, O Diyos. Dakilain ka, purihin ka at parangalan. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. May the Lord bless you and keep you. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give us peace. Amen at amen. Samahan po tayo ng Panginoon and God bless po sa inyong lahat. Amen at amen.